Pastor Dizon, kayo mga CFD, tulad ni Denmar, makipagdebate kayo sa Sabadista para maubos na kayo. Sige nga, harapan tayo. Oh, ito, kalak, kuso ng neutral ground, Visayas doon sa Tagbilaran. Pareho tayo, mamasahe, no? May pasahe para makapunta. Pero, frena ang sound system, venue, at coverage natin, live pa natin. Ano ang masasabi nyo mga kapatid? No? Anong masasabi nyo? So, comment down below. Sa ngayon ba kayo na lahat, yung mga naghahamon kahit na yung sa Islam, naghahamon ng debate. Ang gusto nila na gawin ng debate doon sa Cotabato daw. Gawin nating yung neutral ground sa Visayas. So, yon ang aking ino-offer sa kanila. Hello, hello. Ayan. At magandang gabi sa ating lahat, mga kinigiliw kong mga kapatid. Ayan, na-late lang tayo dahil sa ilang technical problem dito sa ating part, no? Dahil pagka tayo kasi nagla-live, mga kapatid, tayo ay mag-isa lamang, no, dito sa bahay. Ayan. So, dahil na-late po podcast, dahil
alas 8, no, ay hindi ko na po patatagalin ang ating pagsagot, no, doon sa hamon ng ating kaibayo sa pananampalataya na si Wendell Talibong, no? So, bago natin mapanood yung natin na mapanood inaw kung ano yung sinasabi niya doon kasi ito yung kumbaga highlight, no, ng ating magiging pag-uusap ngayong gabing ito, no. So, bago 'yan, no, tayo muna ay magkaroon tayo ng pagbabalik tanaw, no, sa ating mga naging talakayan nitong mga nakaraan, ano. So, pagkasimula ng ating program, mga kapatid, tayo muna ay mag-offer ng panalangin sa ating Panginoon. Ano? So, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama namin makapangyarihan sa lahat na nasa mga langit. Panginoon, maraming salamat, pinapapurihan at niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoong Diyos. At sa pagkakataong ito muli po, kami ay magkakaroon ng healthy discussion, Panginoon, patungkol sa pagsagot sa aming mga kaibayo sa pananampalataya at mga kaibigan namin sa Roman Catholic. Panginoon, kami po ay bigyan niyo po ng pagpapakumbaba, ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At Panginoon, ang kanilang makita, Panginoon, ay kapayapaan, pag-ibig at awa ninyo na umaabot hanggang sa kalangitan, Panginoon. At nawa maging programang ito ay maging pagpapala sa lahat at biyaya sa sino mang nakakinig upang sila ay mapatatag sa kanilang pananampalataya, o Panginoon namin Diyos. Maraming salamat po at idinadalangin namin ang programang ito, nawa, Panginoon, ay magkaroon po ng malakas sa signal upang hindi po humahadlangan ng inyong gawain. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay. So, ngayon, tapos na tayong manalangin, ay umpisahan na natin yung ating programa, no? Yung ating programa ay sisimulan natin doon sa pagbabalik tanaw, no? Dito nakaraan, sinagot natin si Jando Alabado doon sa kanyang libro na ginamit na Alpha and Omega, na aklat daw natin na hindi niya binigyan ng pahina, no? Hanggang ngayon, wala pa ring hong sagot si Jando Alabado doon sa ating tanong sa kanya. Ang tanong natin kasi sa kanya, yung Alpha and Omega na ginamit niya, saan ang page number, sino ang author, at kailan pinablish? Ito po tatlong tanong ko, hindi pa po nasasagot ni Jando Alabado. At ngayon, kung ano-ano na naman ang kanyang pinagsasabi, no? At alam niyo po, speaking of pinagsasabi, marami po talagang sinasabi si Jando ngayon, no? At ito po yung isa sa kanyang mga pinagsasabi. Panoorin po natin. Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron bang mas naunang Christian Church sa RCC o wala? Meron! Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron bang mas naunang Christian Church sa RCC o wala? Meron! Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron... Ang problema lang kasi kay Manalili, ang problema lang kasi kay Manalili, ang problema lang kasi kay Manalili, comment ng comment, debate ko doon kay magko-comment siya, natalo ka. Wala kang walang hiya ka, natalo ka, ganun. Sana ko natalo? Mukhang di na marunong ng tema to. Ang problema lang kasi kay Manalili, comment ng comment, debate ko doon kay magko-comment siya, natalo ka.
Wala kang walang hiya ka, natalo ka, ganun. Sana ako natalo? Mukhang di na marunong ng tema to. Walang ibang ginawa si Manalili, puro na lang atake. Pag may kadebate ako, kahit na ako yung klarong nanalo, dahil hindi nagiba yung tema, ang chat niya sa akin, nako, napahiya ka doon. Talong-talo ka. Sino bang magugusto na siya? Pagpatuloy yung kanyang mga chat na hindi naman maganda. So binlock ko na lang. So napanood po ninyo yung tantrums. Yung tantrums ng ating kapatid na Jando Alabado. No, bibigyan ko po ng context yung ating mga kababayan at mga kaibigan kung bakit po nagkaganito yung ating kaibigang Jando Alabado. No, bibigyan ko po kayo ng hint, mga kapatid. Kasi itong dalawang ito, si Melchor at saka si Jando, ay nagkabanggaan po ito noon pa po, no? Noon pa ito, actually last year pa, no? At ngayon, mga kapatid at mga kaibigan namin, no, bibigyan ko po kayo ng context. Muli na naman pong sumiklab ang gulo sa pagitan ng dalawang ito, no? Alam niyo ko bakit? Gaya po ng narinig po ninyo. I-play po natin ulit. Gaya po ng narinig ninyo, si Melchor Manalili daw ay sinasabi kay Jando, no? Nagchat-chat daw kay Jando na laging talo sa debate. Pakinggan niyo po muli ang sinasabi ni Jando Alabado. Pakinggan po na. Ang problema lang kasi kay Manalili, comment ng comment, debate ko doon kay magko-comment siya, natalo ka. Wala kang walang hiya ka, natalo ka, ganun. Sana ako natalo? Mukhang di na marunong ng tema to. Walang ibang ginawa si Manalili, puro na lang atake. Pag may kadebate ako, kahit na ako yung klarong nanalo, dahil hindi nagiba yung tema, ang chat niya sa akin, nako, napahiya ka doon. Talong-talo ka. Sino bang magugusto na siya? Pagpatuloy yung kanyang mga chat na hindi naman maganda. So binlock ko na lang. Ayan. So napanood niyo po muli yung sinasabi ng ating kaibigang Jando Alabado. Talagang nagtatampo eh. Blinok ko si Melchor kasi lagi ako dinachat. Natalo daw ako kahit panalo naman ako. Claim mo. Alam mo, Jando, ito lang yun eh. Napaka-honest at napakaganda ng komento ni Melchor Manalili. Bagaman, mas maganda, tumigil ka na nga sa tumigil ka na doon sa pangangarap na lagi kang panalo. Kasi kahit yung kapwa mo Katoliko, alam, natalo ka. Saan ho pa natalo si Melchor, si Jando Alabado, yung ating kaibigang si Jando Alabado. Muli po mga kapatid, minsan pa ang inyong abang lingkod, Brother Denmar Santiago, ay ipapalabas natin ito ulit sa inyo upang inyong mapanood para makuha po ninyo yung konteksto. Bakit nga ho nagtatantrums itong si Jando Alabado na ating kaibigan? Ito po't panoorin po ninyo. Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron bang mas naunang Christian Church sa RCC o wala? Meron! Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron bang mas naunang Christian Church sa RCC o wala? Meron! Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron bang mas naunang Christian Church sa RCC o wala? Meron! Yan ang sinasabi ni Zaide doon sa kanyang aklat, the postmodern world. Ano sabi doon? The Eastern Greek Orthodox Church is older than Roman Catholic.
No, Ayon na dito sa world history for the postmodern Filipino ni Gregorio F. Saide, no? At saka ni Zonia M. Zaide. Sabi ho dito, the Orthodox Church, no, is the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Kaya po, talaga naman pong sulpot yung ating kausap, no, yung kanyang kinaaaniban, sulpot, sapagkat mas luma pa po sa kanila ang Eastern Ayan, napanood po ninyo yung great defeat ni John Doe Alabado. Pag sinabi natin great defeat, talo talaga. Talo po talaga mga kaibigan. Bakit ho? Ito po, no? Bakit po natin nasabing talo? Kasi kahit yung kapwa niya Katoliko, nagsabi sa kanya na talo siya, no? Kasi hindi tayo nagsabi dito. Kumbaga, hindi tayo nag-claim na nanalo tayo. Kundi kayong mga nanonood ang nakakita na tayo ay nanalo doon sa debate. Pero ito nga po, no, paano natin lalong napatunayan na talo talaga si John Doe Alabado? Ganito po, no, ito po yung aking slides. Yan. Meron po tayong slides yan. Okay. Dito po sa slides na ito, makikita po ninyo yung hamon daw ni John Doe Alabado sa inyong abanlingkod. Hinahamon niya na naman ako ng debate, no? Hindi pa nakontento, 'di ba? Bago po magtapos yung debate namin nung nakaraang linggo nga ho 'yon, no? Ay hindi pa nga po tapos yung recording sa Philippines Debaters Association, ay naghamon si John Doe at narinig yun sa live, no, na naghahamon siya. Ngayon, inulit niya na naman at sinat niya tayo, no? Diyan ho sa Philippines Debaters Association Pre-Debate GC, no? Tayo ho ay hinahamon ni John Doe Alabado ng debate. Ay bakit ho kaya? Bakit ho kaya? Sapagkat, no, gustong makatabla ni John Doe Alabado. Gusto niyang makaisa ng panalo. Alam niyo kung bakit hindi siya nanalo, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi unang-una, talo siya ni Bresi. Talo siya ni Fernando. Talo ko siya. 3 beses, 3-0 na, John Doe. Mahiya ka naman, kaibigan. Ano, tapos maghahamon ka na naman? Magpagaling ka muna. Di ba? Magpagaling ka muna kahit kunti, magpahinga ka. Natutulog ka pa ba? Kamusta ka na ba? Kumakain ka pa ba? Baka naman lagi kang puyat. Itulog mo na lang yan. Itulog mo na lang yan. Baka lagi kang puyat. Okay. Okay. So, ngayon, actually, hindi naman talaga si John Doe dapat nagsasagutin natin ngayong gabi. Pero gusto ko lamang i-emphasis. Gusto ko lamang i-emphasis ito, yung ating kondisyones. Pakita nga po natin ulit yung screen. Okay. Ito po, no, yung ating kondisyones. Ayaw magano Ayan. So, ito po yung ating kondisyones sa debate, no? Gusto ko po makita po ninyo ito, no, yung ating mga kondisyones sa ating debate. Ngayon, no, bago ho kami sumalang ng debate, kailangan ho namin matiyak na kayo ay sumusunod sa aming guidelines. Bakit ho? Bakit ho napakahalaga ng rules na ito? Sapagkat kami po mga Seventh-day Adventist ay nananahimik po kami. Diba? Nananahimik ho kami, bigla kayong hahamon-hamon sa amin,
No, nagkukuyapoy kami dito at kumakain ng minindal, pagkatapos pupunta kayo dito at maghahamon, no? So parang ganun yung eksena. Nananahimik kami, 'di ba? Panalo kami. Nagse-celebrate kami, nanalo kami. Bigla-bigla kayong darating, maghahamon kayo, no? Pag ganyan, pagka maghahamon kayo, unang-una, kami ho ang nanalo. Yun po ang isipin po ninyo. Dahil ang katotohanan, hindi nyo ho maaari sabihin na kayo yung nasa tunay. No? Sapagkat kitang-kita naman ng tao kung sino ho ang nanalo. Kitang-kita ho ng lahat kung sino ang nanalo. At number 2, no, dahil kami ang nanalo, karapatan namin mag-demand ng rules and guidelines ng debate. No? Ayan. So kailangan ho, no, hindi lang ho kay Chando Alabado itong aking sinasabi, kundi maging sa lahat ng gustong humamon sa amin under Advent Biblical Ministry. No, yung mga kasama natin sa Advent Biblical Ministry at sa AYDM, yan po. Okay? Okay. Slide number 4. Okay, medyo mabilis tayo. Yan. So, yan ho yung ating mga rules and comply. Okay? So, ano pa ba? Okay. So, kung hindi namin matatanggap, no, itong mga challenges, itong mga requirements nyo sa mga challenge ninyo na debate, no, tandaan nyo po, no, hindi po kami makikipag-negotiate. We will not try to negotiate to you, no? Kasi po kayo po ang naghamon at kami pong naghamon ang magbibigay ng kondisyon. Yan. Kami po yan, ano? Yan. So, sa tingin ko, ayaw talaga ng kaaway na tayo ay mag-programa ngayong gabi, no? Talagang hinahadlangan yung ating live, no? Actually, sabi sa akin ng kapatid na Jezreel, ay bumili na daw tayo ng Wi-Fi or ng broadband or pocket Wi-Fi man lang. Kasi dati may pocket Wi-Fi ako, yun nga lang, wala na siyang baterya. Lumubo. Lumubo. Kasi hindi siya overcharge dahil dito ho sa bahay po namin, kung inyo pong makikita yung bahay po namin, ito po ay binabaha. No? So yung aking Wi-Fi, yan po ay nasira kasagsagan ho ng ulan. Okay? So inaabot ho talaga yung bahay ho namin ng baha. Opo. Ayan, so bibili po tayo niyan once na magkaroon tayo ng pera. Sa ngayon kasi parang pa-data-data lang tayo, no? Pero kung sa awat habang ng Panginoon, kung habang nag-podcast tayo, ay may magandang loob na mag-volunteer, na donate sa atin ng pambili ng ating broadband or Wi-Fi, no, ay agad-agad nating pupunan yung ating online ministry, no, kasi nais din naman natin na mapaganda yung ating online ministry na bilang bahagi ng ating paglilingkod, no, sa ating Panginoon, ano. So ayan. So eto ho, gusto kong i-address sa inyo itong si Melchor Manalili na isa pang naghahamon ng debate, no. Makikita nyo dyan, no. Ito ho, panawagan ito ni Melchor Manalili kay Sanrio, yung baklang apologista, no. Apologista po kasi tawag namin din ni Brother Moses, no. Apologista, no. Parang si Rostom at saka si Rostom at saka si Charis Pimpingko. Ayan ho yan eh. Ngayon, ito po, no, si Sanrio na sabi nga natin, homosexual na lang, homosexual.
No, baka kasi makasuhan tayo sa salitang bading o bakla kasi baka sabihin ay kinakarakter assassinate natin. Pero totoo naman po naman kasing bading, no? Totoo naman po kasing bakla. So, nais lang po natin hindi dito, ito po si Melchor ay naghahamon. Para sa kaalaman ng lahat, uulitin ko, may requirements po kami para dun po sa mga naghahamon ng debate. Yan. So ngayon, mag-comply po muna kayo doon sa aming ibinigay na requirements. No? Sa amin pong dalawa po ni Brother Fernando B. Camacho, kayo magsisend ng inyong requirements. So ulitin ko po, ang pagsisend nyo po ng inyong mga requirements para sa debate at sa kondisyonis namin, idadaan nyo po sa akin o kaya kay Brother Fernando B. Camacho Jr. At kami pong dalawa ang mag-uusap, no, patungkol ho sa bagay na iyan. Ano, wala hong ibang makikialam sa amin dalawa ni Brother Fernando. Kami ho ang magpapasya, kami ho ang mag-iisip, at kami rin ho ang siyang magmamanage or magko-coordinate ng aming mga debate ng Advent Biblical Ministry. No? So, ayan ho ang malinaw ha, ayan ho ang malinaw. Okay, mga kababayan at mga kaibigan, mga kapatid at mga kapamilya, mga kapuso, ha? So, ito ho, bago tayo magpatuloy, nais ko ho kayong bigyan ng context. Okay. Hindi daw tayo anong tawag dyan, late daw tayo sa live. Comment. Late ba yung audio natin sa live? Okay. Di naman siguro. Okay, tuloy tayo, no? So, naghahamon nga ito si Melchor Manalili ng debate. Kahit anong topic daw. Okay, ganito. Ito sagot. Okay, sagutin ho natin. Ito ang sagot kay Brother Melchor Manalili, no? Magdebate muna kayo ni Jando Alabado, no? Ngayon, pagkatapos niyo po mag-debate ni Jando Alabado, kung sino ho ang manalo sa inyo, siyang lalabanan ko. Uulitin ko, ito ho ang sagot ko sa hamon ninyo, Brother Melchor Manalili. At sana makarating sa inyo ang sagot sa inyong hamon. Ito po ang sagot ko. Magdebate muna kayo ni Melchor Manalili. At kung sino ho ang mananalo sa inyo, siya ang aking lalabanan. No? Ayan. Maliwanag ho ang ating sagot sa inyo. Magdebate po muna kayong dalawa bago ko kayo harapin kung sino man ang manalo sa inyong dalawa. No? Yan. Ang problema lang kasi kay Manalili, comment ng comment, debate ko doon kay magko-comment siya, natalo ka. Wala kang walang hiya ka, natalo ka, ganun. Sana ko natalo? Mukhang di na marunong ng tema to. Walang ibang ginawa si Manalili, puro na lang atake. Pag may kadebate ako, kahit na ako yung klarong nanalo, dahil hindi nagiba yung tema, ang chat niya sa akin, nako, napahiya ka doon. Talong-talo ka. Sino bang magugusto na siya? Pagpatuloy yung kanyang mga chat na hindi naman maganda. So binlock ko na lang. Ayan.
Okay, nakamute pala ako kanina pa, ano. So, uulitin ko lang yung aking sinasabi. No? Hindi pala ako narinig. Okay, ulitin ko lang yung aking sinasabi. No? Ito po pala si Melchor Manalili, makikita po ninyo. Okay, makikita po ninyo si Melchor Manalili na meron pong dokumento ang CFD San Juan Nepomuceno Malibay Pasay, no, at talagang maraming distractions and technical problems yung ating live, ano. Pagpasensyaan nyo na ho yung ating live ngayong gabing ito, no, talagang binabagabag tayo ng technical problems, no, pero sisikapin natin sa mga susunod na panahon na tayo ay magkaroon ng mas maayos na reception sa ating live, no. Yan, sa tulong at awa ng ating Panginoon, ano. So, balikan po natin ito, no. Ito po, meron po dokumento po ang CFD San Juan Nepomuceno Malibay Pasay na ito po lang si Melchor ay katulad ho ni San Rio, no? Katulad ho siya ni San Rio na kick out na or tinanggal na ng CFD sa kanyang membership since 2017 pa, no? Since 2017, yan po. Yan po malinaw nating mababasa po diyan sa dokumento na inilabas ng CFD Pasay nitong Disyembre ng 2020. Yan. So, 3 taon na po ang nakakalipas nung lumabas po yung dekretong yan, no? Yan. Basahin po natin yung maliwanag, ano? Okay. Okay, sabi dito, ina-address po dyan sa sulat na yan si CFD National President Ryan Mihilano. Ayan. Kung mapapansin natin, ang sabi dyan, to certify that Melchor Manalili is not an official member, ganyan, sabi dyan, ano. So, it's not a bona fide member of the Catholic Faith Defenders, ayan. So, nakalagay ho dyan, blah, 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 no. Makikita nyo naman po yan sa aking screen, no, na yun nga, na siya ay itiniwalag or inalis na sa pagiging Catholic Faith Defender, meaning, hindi na po siya ang representante ng grupo. So, bakit ka pa maghahamon sa akin ng debate? Hindi ka naman pala representante na ng grupo. And one more thing, hindi lang po ang CFD Malibay ang nagtakwil sa kanya, kundi maging ang CFD Cebu sa pangunguna ng kanilang presidente na si Adam Imper. No, si Adam Imper po, siya ang presidente ng CFD Cebu. Yan. Okay. At sabi dito sa CFD Cebu document, no, sa Catholic Faith Defenders, ito po ay nakuha natin sa Facebook mismo ng Catholic Faith Defenders Cebu chapter or online chapter. Nakita po natin yan dyan. And then ito pong si Melchor Manalili ay dahil ho umalis siya sa Pasay, no? Ayan ho kasi ang kwento, umalis ho siya sa Pasay sa pagiging member, nagpa-member na din po siya sa CFD Cebu. Kasi ho, kung hindi nyo po itatanong, no, ang CFD Cebu ay pwede silang tumanggap ng online member. Gaya ko po, ako rin po ay nag-training at umalis dyan sa CFD Cebu dahil po sa God-died issue. No? At ito po, no? Okay. Ito ho yung gusto ko makita ninyo. Okay. Ito gusto ko makita sa inyo, mga kababayan. Okay, mamaya na yan, mamaya na. Okay, mamaya na yan. Ayan. So, ina-add ho dito ulit, kung mapapansin nyo ho, ina-address ho ulit dyan si National President, Catholic Faith Defenders, National President Ryan Mihilano. Bakit bumabalik? Meron na naman po tayo technical problem sa ating slides. Okay. So, ayan. So, ina-address po dyan sa sulat na yan si CFD or Catholic Faith Defenders National President Naguyan na nakasulat dyan
na sa dokumentong ito na pinatutunayan lamang na tinanggal na nga sa pagka-CFD itong si Melchor Manalili. No, yan po, maliwanag po yan ha. Hindi po ito gawang kwento sapagkat makikita nyo naman po yung dokumento natin. Ito po, no? Nakita nyo naman yung dokumento natin. Okay. Ano ba to? So makikita nyo naman yung dokumento natin, hindi ho peke yan, may pirma yan at nandyan ho yan sa page ng CFD Cebu. No, maliwanag ho yan. Okay. So, ayan yung ating tugon doon sa mga palahamunan debate. No? Una, babalikan ho natin lahat. No? Babalikan ho natin lahat yan. Okay. Lalagumin lang natin yung ating naging sagot. No? Una, itong si Jando Alabado ay naghahamon. Ngayon, Jando Alabado, maraming nakapila eh. Maraming nakapila. So, umila ka dun sa likuran, tapos magpagaling ka ng sugat mo. Kasi bugbog eh. No? Na bugbog, na straight jab. No? Na straight jab. Paano ho na straight jab? No? Kasi ho, ito na out po ito, technical knockout ho ito. Kung mapapanood nyo ho, ito po, panoorin po natin muli. Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron bang mas naunang Christian Church sa RCC o wala? Meron! Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron bang mas naunang Christian Church sa RCC o wala? Meron! Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron bang mas naunang Christian Church sa RCC o wala? Meron! Yan ang sinasabi ni Zaide doon sa kanyang aklat, the postmodern world. Ano sabi doon? The Eastern Greek Orthodox Church is older than Roman Catholic. No, ayon na dito sa world history for the postmodern Filipino ni Gregorio F. Zaide, no? At saka ni Zonya M. Zaide. Sabi ho dito, the Orthodox Church, no, is the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Kaya po, talaga naman pong sulpot yung ating kausap, no, yung kanyang kinaaniban, sulpot sapagkat mas luma pa po sa kanila ang Eastern. Ayan. So maliwanag ho, no? Ang pagkatalo ni Jando Alabado sa debate. No? Kaya ho, magpagaling ka muna, kaibigan, bago ka maghamon ulit ng debate. No? At ang sagot natin kay Melchor Manalili sa debate, no? Isang malaking hindi. Bakit? Kasi hindi ka naman official CFD. Hindi ka bona fide member ng Catholic Faith Defenders Organization. Ulitin ko, ang sagot ko sa hamon mo na debate, hindi. Ayoko sapagkat no bearing. No? Because no bearing. Dahil hindi ka tunay na CFD. No? Ngayon, punta tayo sa tunay na CFD. No, punta tayo sa tunay na CFD. Sino ba tunay na CFD na naghahamunan naman sa atin? No, at i-emphasize ko lang Itong CFD na ito, siya ang internal vice president, no, national, no, vice president ng Catholic Faith Defenders. No? Walang iba kundi si Mr. Tampered, no? Wendell Talibong. Yan. So may hamon sa atin si Wendell Talibong na debate. Ito pakinggan niyo po.
tapos na kayo. Sige nga, harapan tayo. Oh. Ito ang panukala ko sa inyo. Dahil nasa Luzon kayo, nasa Mindanao ako, gawin nating neutral ground Visayas doon sa Tagbilaran. Pareho tayo, mamasahe, no? May pasahe para makapunta. Pero, frena ang sound system, venue, at coverage natin, live pa natin. Ano ang masasabi nyo mga kapatid? No? Anong masasabi nyo? So, comment down below. Sa ngayon ba kayo na lahat, yung mga naghahamon, kahit na yung sa Islam, naghahamon ng debate. Ang gusto nila na gawin ng debate doon sa Cotabato daw. Gawin nating yung neutral ground sa Visayas. Okay? So, yon ang aking ino-offer sa kanila. Okay. Yan, napanood nyo po napanood nyo po muli ang hamon ni Wendell Talibong sa atin. Ano? Ngayon, yung hamon mong ito, Wendell Talibong, yung hamon mo sa akin na debate, call! Oh, ito sagot ko, call! No? Tinatanggap ko ang hamon mong debate. Okay, uulitin ko. Mr. Wendell Talibong. Tinatanggap ko ang hamon mong debate. Okay. Ngayon, dahil ikaw ang naghamon ng debate, bibigyan kita ng partida. Ito, ipaglalambing ko sa iyo, yun 5 paksa na pagpipilian mo. Ang gagawin mo lang, sasalag ka lang sa bawat suntok ko. Ang gagawin mo lang, no, gigiba ka lang at ako ang affirmative sa ating debate. Okay? So ito, unang paksa, Wendell. Unang paksa, patutunayan ko na ang nasa Roman Catholic Church natupad ang propesiya ng Revelation 13. Yan. So, number 2, patutunayan ko, no, na ang Roman Catholic Church ang katuparan ng Revelation 17. Number 3, patutunayan ko na ang Roman Catholic Church walang apostolic succession. Number 4, patutunayan ko na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay Sabat. At panghuli, panlima, patutunayan ko na ang mga Romano Katoliko ay anak ng ulupong o mga lahi ng ulupong. Yan. So, mamili ka doon sa akin 5 paksa na inilalatag ko sa iyo, Mr. Wendell Talibong. No? 5 paksa. Mamili ka kung ano yung pinakamagaling ka. No? 5 to. Pagka ito inatrasan mo, itong 5 ito, ewan ko na lang. Tandaan mo, Wendell Talibong, ikaw ay CFD National Internal Vice President. Mas magaling ka kay Jando na ordinaryong miyembro nyo. Ngayon, ako na maliit at ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist tumutugon sa hamon mo. Call! Call! Pero, hindi tayo face-to-face. No? Hindi tayo face-to-face. Hindi ikaw masusunod. Ang ating debate gaganapin sa Philippine Debaters Association. Yan, sa PDA. Gaganapin niya sa PDA kung saan kami nagdebate ni Jando Alabado sa online. No? Ikaw at ako
at ang moderator lang ang nasa loob ng platform. Ngayon, kung tutugon ka at magpa-follow up ka sa hamon mong ito, tandaan mo, Wendell, bibigyan kita ng 1 buwan na paghahanda. 1 buwan. No? 1 buwan na paghahanda. Okay? Uulitin ko, tinatanggap ko ang hamon mong debate. Okay? Tinatanggap ko. Ngayon, eto pa, no? Yung gusto ko sagutin sa iyo. Eto, panoorin ulit natin. Ano ba sabi ni Wendell Talibong? O, ito panoorin natin. Mga kapatid, mga kaibigan. Harapan tayo. Oh. Ito ang panukalak ko sa inyo. Dahil nasa Luzon kayo, nasa Mindanao ako, gawin nating neutral ground Visayas doon sa Tagbilaran. Pareho tayo mamasahe, no? May pasahe para makapunta. Pero frena ang sound system, venue, at coverage natin, live pa natin. Ano ang masasabi nyo, mga kapatid? No? Anong masasabi nyo? Ayan. So, ano daw yung masasabi ninyo, mga kapatid? Ano? Unang-una, kung gusto mo ng face-to-face debate, ikaw ang mamamasahe sa akin. Ikaw naghamon eh. No? Kasi hindi naman yan ang ideya ko, Wendell. Hindi yan ang ideya ko. Ang ideya ko, Wendell, ay online debate. Okay? Sa Philippine Debaters Association. Okay? Ngayon, hindi tayo face-to-face ha, at lalo-lalo na hindi Tagbilaran kasi yung Tagbilaran Leyte na yan, alam naman natin na yan ay kampo ng mga CFD at isa na dyan ay si Darwin Gitgano. Kuyog ang labas natin dyan. Hindi mo ako mapapapain dyan, Wendell. Hindi. Online tayo sa Philippine Debaters Association. Okay? Tuloy natin yung panonood kay Wendell. Sa ngayon ba kayo na lahat, yung mga naghahamon kahit na yung sa Islam, Wait lang naman, Wendell Talibong. No, wait lang. Napakarami mo namang hinahamon. Akala mo naman magaling ka. No, hinay-hinay ka lang. Hinay-hinay ka lang, bro. Okay, hinay-hinay ka lang. Just hear me out. Tandaan mo, ang ina-address mo sa video na ito ay ako. Huwag ka maghamon ng iba pa. No? Kasi tayo muna ang mag-usap. No? Tayo muna ang mag-usap kasi hinamon mo ko eh. So wala mo ng iba. No? Wala mo ng iba, ito muna pag-usapan natin. Kasi ito ay inaabangan ng mga tao. Inaabangan ito ng aming mga kapatid sa iglesia kung kailan ito magaganap. Kaya Wendell Talibong, mag-focus ka dito sa ating magiging pag-uusap. Okay? So, again,
pinapipili kita doon sa aking 5 paksang inilatag ngayong gabing ito. Pinapipili kita, uulitin ko, pinapipili kita doon sa mga paksang sinabi ko kanina. Okay? Gusto nila na gawin ang debate doon sa Cotabato daw. Gawin nating yung neutral ground sa Visayas. Okay? Paano ho naging neutral ground ng Visayas, Saber? Kailan po naging neutral ground ng Visayas? Sino ho nagsabi sa inyo na ang Visayas sa neutral ground? Hindi nyo ho ba alam ang exorcism office ni Darwin Gitgano ay nasa Bohol? Nasaan ho ba ang Bohol? Hindi ho ba nasa Visayas? Paano naging neutral yan? Ngayon, uulitin ko, Wendell Talibong, ha? Uulitin ko sa'yo, ulitin ko. Online debate tayo. Huwag ka nang maghamon ng face-to-face dahil ikaw ang sasagot ng plane ticket ko na papunta dyan at pauwi. Malaking gastos yan at alam ko na ayaw mong gumastos. Bakit? Baka sabihin mo, arte-arte naman ito. Tapos kami pa magpapadala ng pamasahe sa'yo. Bakit hindi yung mga kabrad mo dyan sa SDA? Kasi ikaw yung naghamon. Naintindihan mo, ikaw yung naghamon eh. Nananahimik ako dito, nagkukuya-kuya ko, kumakain ako ng napakasarap na pagkain, tapos bigla kang magla-live, magbibideo ka, tapos i-content mo ko, sasabihin mo, naghahamon ka ng debate. Oh, hindi ba naman magugulat ako nun? Di ba? Oh. Kaya, meron kami mga kondisyon sa debate para maging sa ayos itong ating debate. Sabihin mo na sigurista kami. Pero sinisigurado lang namin na yung ating magiging pag-uusap ay religious debate, hindi katulad ng ginawa nito ni Jando Alabato nitong nakaraan na mayroon pagpatunog-tunog na sound effects. Ha? So, yun ang aming sinisigurado sa pagkakataong ito. So, yan o, maliwanag ho yan na ating tugon kay Wendell Talibong. Okay. Pakinggan ho ulit natin siya. Aking ino-offer sa kanila. Oh, Okay. So, maliwanag ho dito na may offer daw siya na debate. Okay. So, ulitin ko lang din. May offer din ako na sagot sa hamon mong debate. Call! 5 paksa. No? Natutupad sa inyo ang Revelation 13, natutupad sa inyo ang Revelation 17, patutunayan ko yan. No? Patutunayan ko rin, no, na wala kayong apostolic succession. No? Patutunayan ko na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay Sabat. At panlima, patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay lahi ng ulupong. 5 paksa, mamili ka kung saan ka magaling. Sige nga, Wendell. Mamili ka kung saan. Okay. So, bago tayo magpatuloy sa ating programa, ay binabati natin yung ating mga manonood dyan sa ating Facebook live stream. No, hello po at isang magandang gabi sa inyong lahat. Bagaman tayo ay seryoso ngayong gabi ito, pero gayunpaman ay hindi tayo nakakalimot na bumati sa bawat isa sa inyo. Hindi ko na po bababanggit yung mga pangalan po ninyo dahil napakarami po talaga. No, at
Maraming salamat po. Ako po mismo ay nagpapasalamat sa inyo personally para sa pagsuporta sa gawain ito ng ating Panginoon dito ho sa online, no? Yan. So pinasasalamatan po namin kayo sa inyong walang sawang pagsuporta sa inyong maliit na lingkod, no? At ito ho, no? Bago tayo magpatuloy sa ating magiging discussion ngayong gabing ito, actually meron pa tayong 15 minutes or 15 to 30 minutes na discussion, ay bibigyan ko muna kayo ng isang advertisement. No? Ayan. So, para magkaroon tayo ng munting break sa ating naging mga pag-uusap. No? Ayan po. Nabalik po ako sa Seventh-day Adventist dahil alam ko yung totoo. Alam ko kung ano yung natutunan ko, ano yung nakita ko. Nabalik po ako sa Seventh-day Adventist dahil alam ko yung totoo. Alam ko kung ano yung natutunan ko, ano yung nakita ko sa ating simbahan. Hindi dahil sa tao, hindi dahil sa inyo, hindi dahil sa kung paano ako winelcome ng church, hindi dahil sa mga kaibigan ko, at hindi lang lalong-lalo sa pera at sa titulo. Nagbalik ako sa Seventh-day Adventist sa kanyang nalabing iglesia kasi natatakot ako sa buhay ko. At sabi ko, gusto ko nang bumalik. Nakikita ko na na-miss ko yung church kasi lagi ko tinatanong kay Lord kailan Lord? Kailan ako makababalik dito? Eto, wala akong binabasa mga kapatid. Wala akong binabasa. Pero umiiyak ako. Kasi totoo to galing sa aking puso mga kapatid. Na-miss ko talaga yung church. Na-miss ko kayo. Na-miss ko dito. Na-miss kong bumati ng Happy Sabbath. Na-miss kong kumanta ng hymnal natin. Na-miss ko lahat. Mahirap magkunwari mga kapatid. Alam ko yung totoo. Niloloko ko yung sarili ko. Kaya nitong nakaraan mga kapatid, sa tulong ng ating mga kapatid na nakilala, isa na yung ating ministry na AYDM. Hindi talaga ako tinantanan ni Brother Chess. Mga kapatid, nabautismoan ako sa Klaa. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Sabi niya, namimiss mo na. Bumalik ka na, halika rito. Ngayon, winelcome nyo ko mga kapatid ngayong araw na ito. Naiyak pa rin ako. Kasi hindi ko lang ma-explain na masaya ako. Hindi ko alam
Hindi ko alam kasi kung anong mararamdaman ko dahil andito na ulit ako eh. Alam niyo, papasalamat ako na napakabuti ng Panginoon. Dito na ako sa harapan ninyo. Yung kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ramdam na ramdam ko. Kaya bago ko tapusin ito mga kapatid, gusto kong bigyan kayo ng sagot. Kasi marahil may magtatanong sa akin, mag-i-stay ka na ba sa Adventist? Pero sa aking puso, ang sagot ko mga kapatid, hindi na ako aalis. Kasi pag umalis pa ako mga kapatid, hindi ko alam saan ako pupunta. Kasi dito nagpakita ang Diyos sa akin ng maraming himala. Ayan. So muli po, nagbabalik tayo dito sa ating programa. No, ayan, advertisement po lamang yung ating ginawa, no. Para magkaroon tayo ng breather or ng pahinga sa ating pananalita, no. Sa ating pagpapatuloy ng ating programa, ngayong gabi ito ay patuloy niyo pong makakasama ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago. Sumasayang papawid po sa Facebook live streaming dito po sa ating Facebook timeline, no. So walang hanggan ang ating pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay nandito pa po sa ere kahit napakapangit po ng ating signal at yung ating technical problems ay patuloy pa ring lumalabas, no. Yan. So ngayon, may gusto tayong linawin muli na issue. Ang daming issue, ano? Ang daming issue. Okay. May isa pa tayong issue na sasagutin, ano? Ito daw, mga kapatid, tayo daw ay naging Seventh-day Adventist, sabi nila, no? Dahil tayo daw ay mahilig sa pera or dahil daw binayaran daw tayo. Ilang beses ko na sinagot ito eh. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit yung argumento nila. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit na lang nilang sinisiraan ako, no? Kasi siguro, hindi nila kayang tindigan or hindi nila kayang labanan yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Pagkatapos, gusto nila ako tirahing personal or character assassination, ano? Actually, yung mga argumentong ito, hindi ko na ho dapat papatulan. No, hindi ko na ho dapat ito papatulan, pero gusto ko sana linawin, no? Magkakaroon ho ako ng paglilinaw sa bagay na ito na kung talaga bang pera ang naging dahilan ng aking paglipat. Sa totoo lang po, hindi po talaga. Ulitin ko po, wala akong doctrinal na relation or there is no relation in any doctrinal yung aking pag-alis noon sa Seventh-day Adventist, kundi misunderstanding ho sa ating local church pastor noon. At bilang tugon doon sa kanilang paninira sa akin, actually, hindi na nga ako tinatablan eh. Hindi na ako tinatablan ng kanilang paninira kasi ang iniisip ko na lang, ginagamit na lang nila itong atake sa atin or sa akin, no, para alisin sa akin yung credibility ko as a defender of faith ng ating pananampalatayang Adventista, no. Pero hindi tayo natitinag diyan sa ganyan, okay? Hindi tayo natitinag sa ganyang issue. Okay. So, itong ating issue na sasagutin, no, yung patungkol nga sa pera. Gusto ko po ipakita ho sa inyo ito. Okay. Ayan. So, actually, mga kaibigan at mga kapatid, no, ito po, yung picture na nakikita nyo po sa screen, ako po yan, ayan, yan pong pogi na nasa inyong mga
screen, ako po yan at yung aking workplace, no? Yan po yung aking pinagtatrabahuan na work, no? Ako po ay isang call center agent, no? When you say call center agent, no, kami ho yung sumasagot sa mga calls, yan. Kami ho yung nag-email or minsan chat support. Depende ho yan sa LOB, titag nating line of business or doon ho sa account na ibibigay sa inyo ng company. No? So, ayan o. So, ito ay kinuha yan sa Teleperformance. That was my first company last year. Ang Teleperformance, mga kapatid at mga kaibigan. No? Ang account ko po dyan is healthcare account. Okay? Healthcare inbound. When you say inbound, kami po yung tumatawag kasi po meron po kami tinatawag na outbound. Ano ang pagkakaiba nito? Yung inbound po, mga kapatid at mga kaibigan, yung inbound, ito po yung ang customer ang tatawag sa amin. Okay, that's inbound. Okay, and yung outbound, kami po ang tatawag doon sa customer. So, yun po yung pagkakaiba po ng dalawa, no? Yan po yung aking work. Pinakikita ko po sa inyo yung aking buhay. Actually, hindi nga dapat. No, kasi very personal nitong bagay na ito sa akin. Pero for the sake ng question doon sa aking credibility, ay sige, go. Sagutin na natin itong issue nila na ito at paninira sa akin. No, para maging malinaw na rin ito sa iba. No? Yan. At upang hindi na rin magamit na argumento. At saka para kung may magtanong man, alam nyo kung paano sasagutin. Okay. Ito, makikita ninyo sa inyong screen, ito yung aking kontrata sa Foundever. Ito yung pangalawang company ko na pinagtrabahuan, yung Foundever or Sitel. No? At kung makikita nyo rin po, lipat po natin. Okay. Yan. So, ayan yung aking pinirmahan na kontrata sa Foundever. No? Or representative sa BPO industry po yan. No? Ayan. So, ayan po. Makikita nyo po yung aking kontrata. Okay? Okay. Next slide po tayo. Yan. Yan po. Nakita nyo po, no? Magkano ho ang 17,000, no? Actually 20,000 that's 17,000, ano? Yan po yung kinikita ko po every month. No, yan po yung basic pay po namin as call center agent. So kung pera-pera lang po talaga ang habol natin, marami po akong pera. Opo. Ayan po, marami po tayong pera at hindi po natin may pagkakailayan sa ating mga kapatid. Ano? So, we work as call center, matino tayo nagtatrabaho. So, wag naman po sana paratangan, mga kaibigan. No? Wag naman po sana tayong paratangan na tayo ay nag-adventist para lang sa pera. Sapagkat meron po tayong matinong work. No? Meron po tayong matinong work at tayo po ay nagtatrabaho ng matino. No, ito po ay marangal na pagtatrabaho bilang call center agent. Gabi-gabi po ako po ay pumapasok sa call center. So, ang inyong po lingkod ay walang sawat, walang pagod na nagde-defend ng ating pananampalataya, nagtuturo sa mga churches, no, pag-visitation. Pero, tayo po ay call center agent. No, work, bahay, church. Ito lang ho yung dito lang ho umiikot ang aking buhay. No? Dito sa trabaho, sa bahay, at sa iglesia, sa ating simbahan. No? Dito lamang po umiikot yung aking buhay. So sana, huwag po tayong paratangan kasi may kanya-kanya po tayong mga trabaho na bumubuhay po sa atin sa araw-araw. No? Yan. So sana, no, maliwanag sa inyo yan. Okay. Okay, so ito, ayan. Pakita ko lang natin yung
isa pang slide natin. Ito po. Yan, pakita ko natin. So ito, ulitin ko, no, ito po yung kontrata ko sa company. At ito po yung mga kasama ko po sa Foundever. Yan na po natin, ano? Okay. Ayan po yung mga kasama ko ho sa Foundever, mga kapatid. No? So sila po yung aking team sa Foundever. Yan, sa aking work, no? Sila po yung aking kasama gabi-gabi. Yan. So sana itong argumentong ito, gas-gas na. Dahil daw sa pera, si Brother Denmark umalis, hindi po, no? Hindi po ako umalis dahil sa financial, no? Kasi kung financial lang, mga kapatid, ay talo po diyan yung talo po yung inyo pong argumento sa aking trabaho, no, na kumikita po ako 17,000 per month. No, at hindi po maliit 'yon, kundi malaki 'yon. Mas malaki po 'yon sa minimum na pinagtatrabahuan po ninyo. At kung iisipin po ninyo, no, ay kung isipin po ninyo, ito po ay deductible pa po. Ibig sabihin may tax pa, no? So hindi tayo makakatakas sa taxes. Pero malaki na po 'yan, no, para sa akin, no, yung aking sahod, no. At actually hindi ko naman dapat ito pinaliliwanag sa inyo kasi kahit naman anong paliwanag natin dito, tiyak ko ay hindi niyo paniniwalaan, no. Pero yun nga, hindi ko naman kayo gustong hikayatin eh. Ang gusto ko lang ipakita dito, nililinis ko lang yung aking sarili mula dun sa pera-pera issue na yan. No? Kasi kung pera lang yan, magkano ho? Magkano ho ang ibinigay sa akin ng Seventh-day Adventist Church? No? Sige po, kayo po, name the price. No? Magkano po yung binayad sa akin? Sino po ang nagbayad? At kailan po ako binayaran? Yan lang po yung tanong ko parati sa inyo eh. Gusto ko po na masagot ko po yan. Ano? Kasi yan po yung allegation po ninyo. So kailangan po, meron po kayong ebidensya. Kasi kung ito po, itong mga sinasabi nyo na binayaran ako, ay paninira lamang, pwede po kayong kasuhan dyan. Libel po yan. No? So sana po, pakaisipin po muna ninyo kung ano po yung iisipin at sasalitain nyo po laban sa akin. Ano? So be Christian po sa ating mga pagkilos. No? Yan. Okay. Next issue tayo, mga kapatid, no? Okay. So itong si Sanrio, ginawa niyang issue yung ating kapansanan. Actually, ito nga, hindi ko na nga dapat ito pag-aaksaya ng panahon kasi ad hominem to. Kumbaga, pagka sinabi natin ad hominem, ito is attacking the person instead the argument. Hindi ko na nga sana papatulan ito. Hindi ko na sana papatulan. Pero, ito po, no, bago nyo po husgahan, dito ho sa aking kapansanan, no, bago nyo po ako husgahan sa aking kapansanan, ay tignan nyo po muna ang inyong mga sarili kung kayo po ay wala ring kapansanan na gaya nito, no? So, yan po tignan nyo po muna yung inyong sarili kung kayo po ay walang kapansanan. Kasi katulad niyan, may gumagamit ng kapansanan ko bilang argumento laban sa akin. No? At ito po, no, palatandaan ho ito na hindi nyo ho talaga matututulan ang aral ng Seventh-day Adventist. Bakit? Kasi yung tao na po mismo ang inyong inaatake, hindi na po yung aral. No, ito pong ugaling ito na paninira, ito po ay hindi po malakrisyanong gawain. No? Inuulit ko po, hindi po ito malakrisyanong gawain. Now, for example, itong ginagamit ni apologista na Sanrio. Yan. So gusto ko pong ipakita yan sa inyo. Yan pong ginawa ni Sanrio. Okay. So makikita nyo po dito,
So makikita niyo po dito yung ginagawang laro ni Sanrio sa aking kapansanan. Kasi ito po ang aking kapansanan, mga kaibigan, ito po ay inborn defect. When you say inborn defect, nandito na po yan mula nung ipanganak ako, no? At ang tawag ho dyan ay aniridia, no? Sa scientifical name is aniridia. No, ang aniridia po, ito po ay kondisyon ng mata na wala po siyang iris. Both po ng ating mata ay walang iris, or yung iris po na ito para sa kaalaman ng lahat, no? Ang iris po ay protection po natin pagdating sa liwanag, no? So madali po tayong masilaw, no? At tayo rin po ay makikita nyo po, madali po tayong masilaw, at tayo po ay yung ating mga mata ay malikot. No, yan po ay what you call is kasama ho yun sa ating sakit, no, sa ating kapansanan. Ano, at ayan po, no, komplikasyon po yan. Kumbaga, komplikasyon noon pa nung natanggap ko yan, no, ako'y ipinapanganak pa lang. And gusto ko kasi i-address ito no. Gusto ko maging malinis sa anumang issue na ibinabato sa akin ng ating pananampalataya. Bagaman hindi naman kasi talaga importanteng sagutin ito Pero gusto ko lang ho ma-educate yung ating mga kaibigan na hindi talaga malakristyano yung kanilang argumento laban sa akin. Kasi ako na yung inaatake nila mismo, hindi na yung aral natin. Kundi ako na po mismo ang inaatake po ninyo. No? Yung aking pagkatao ang inaatake ninyo. Sinasabi nyo na ako ay dahil sa pera kaya ako lumipat, no, sinagot na nga natin na paulit-ulit. Ngayon naman yung aking kapansanan ang inyong tinitira. So muli po, bago po tayo humusga, tignan po muna yung ating sarili kung kayo po rin ay walang kapansanan. Ano? Sana po asahan natin yan sa inyo, ano? Okay. Ayan. So, puntaan natin ito, yung sinasabi ni Sanrio. Okay. So, ang aniridia po, ayan. So, ang aniridia, actually, gusto ko pong makita ninyo. No? Ayan po example nung nakuha po natin sa internet about aniridia. No? Ang aniridia po is, ulitin ko, siya ay inborn defect. No, inborn defect po yan or genetic defect po yan. Yan. So, ayan po ay ating pag-aralan pa, no? So, mawawansin niyo po dito ating inilabas. Okay. Okay, ang sabi ho diyan, galing ho ito sa mga kilalang doktor sa Amerika, no? At itong kapansanan po ito, mga kapatid, ito po ay namamana. Ulitin ko po, ito po ay namamana. Okay, or galing ho siya sa biological po ninyo, no? Ito po ay maaring mangyari kahit kanino, at itong case po ito ay napaka-rare. No, napaka-rare po ng case na ito para sa mga tao, no. So tinatry ko lang po ipaliwanag sa inyo sa mababaw na kaparaanan yung ating kapansanan sa mata. Pero sa makikita po ninyo, okay? Makikita po ninyo ako po ay nag-graduate ng college, no, at tayo po ay maliwanag na nakikita ko po kayo, at hindi po malabo itong mga mata ko, ha. Hindi po malabo 'yan. Functioning po 'yan lahat, no, at yan po, nakikita po natin siya ng malinaw at maliwanag yung ating nakikita, no, yung mga bagay-bagay dito sa ating paligid. Okay. So patuloy po tayo to sa ating ginagawang usap, no? Yan. So, okay.
So next slide tayo. Okay. Okay. So, ang tanong natin dito kung may treatment pa ba dito sa aniridia. Actually, meron. No, meron naman treatment sa aniridia. Yun nga lang, may pagkamahal. No, kumbaga parang itatama niya yung ano ng mata, yung lenses ng mata, no. Yung iris no magkakaroon ng parang operation para palitan or lagyan or punan yung nawawalang iris sa ating mga mata, no, at ano po yan, invasive operation po yan, no. Pag sinabi po nating invasive, yan po ay hindi po katulad ng mga laser treatment, no, na kapag tatapat lang po sa ilaw ay mawawala na, hindi po ganon. No, ito po ay invasive treatment po itong sa akin, no. So ayan, so napakamahal po niyan at hindi po natin alam kung magkano po ang treatment dito sa Pilipinas since this is an American data na nakuha natin sa ating Facebook, sa ating Google, no? Okay. So, ayan. So, next po tayo. Okay. So, ayan o. Bilang nabanggit ko rin naman, nabanggit ko na rin ho yung mga complications at saka mga symptoms na makikita nyo ho. Ang isa sa mga symptoms ng aniridia ay ang paglilikot ng mata. Paglilikot ng mata at saka yung mabilis kang masisilaw. Okay? Ayan po yan. So, though mabilis or malikot siya, ay hindi po nanganguhulog ang hindi tayo nakakita ng maayos. Nakakakita po tayo, no? At ako po, mga kapatid, ay inyong lingkod ay nearsighted. No, hindi po ako nakakita sa malayo. Okay, hindi po ako nakakita sa malayo. Yun po yung yan po yung mga symptoms ng ating defect. Ano, no? At ang treatment nga po niyan, ulitin ko po, is treatment po niyan is surgical or ipapapalit ng iris, ano. Yan. So yan po yung treatment siya. Ayan. So siguro bago tayo magpatuloy, siguro naman naintindihan natin kung ano yung ating dinidiscuss. No, ulitin ko po para sa lahat. Actually, wala po akong intensyon na banggitin po ang mga bagay na ito, yung patungkol sa aking trabaho, yung patungkol sa aking kapansanan. Hindi ko po nais banggitin ito. No? Kasi nonsense or useless kasi attacking personal sa akin dito ng mga anti-katoliko na ang pinakikita nilang ugali, ang kanilang pag-uugali, pinakikita nila na sadya talaga silang hindi mga Kristiyano. Dahil instead na mag-focus na i-refute ang mga aral ho ng Biblia, ang ginagawa ho nila, ako po ang kanilang inaatake. No? Ayan. Sapagkat maliwanag ko dito na hindi ho kaya nilang gibain ang ating aral sa Seventh-day Adventist Church. No? Yan. So, that's all for tonight. No? And I hope na lahat tayo na blessed. At nawa na satisfy tayo sa ating sagot sa ating mga kritiko. At bago tayo magtapos, mga kapatid, ay inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. So, para tayo po ay magpapasalamat sa Kanya. Okay? So, tayo po ay manalangin ang manaming makapangyarihan sa lahat na may-ari ng aming mga buhay. Maraming salamat sa mga kagandahan loob mo at sa iyong pagpapala sa amin ng Panginoong Diyos. Panginoon, kami po ay dinadalangin po namin sa inyo na tulungan niyo po ang aming mga kaibigan, mga
ka-close na wala pa sa nalabing iglesyang ito sa mga huling araw upang sila ay gayon din ay makasama din namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso't isipan na tanggapin at piliin ang pananampalatayang ito na alam po namin buong-buong nakasalig sa banal na kasulatan, Panginoon. At pinasasalamatan po namin ang inyong karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sapagkat kami po ay nagkaroon na naman ng panibagong karunungan sa aming ginawang pag-aaral, no? At kami rin po ay nagpapasalamat sa kahit pa paano magandang signal na aming reception ngayong FB Live nito. Nawa, Panginoon, ay magpatuloy ang aming ministry at sa pamamagitan ng tulong mo, Panginoon, ay mapaganda ang aming pag-ministry dito po sa Facebook Online. At ito po ay aming dinadalangin sa ngalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Ayan. So maraming salamat, no, mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama, no, maraming salamat po mula po sa aking puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta, sa inyong lingkod sa mga live streaming natin sa Facebook at kayo din sa ating YouTube channel na Search the Scriptures Today Ministry or type nyo lamang po yung aking pangalan, Brother Denmar Santiago, lalabas sa po yan. And then, gusto din po nating i-promote yung ating programa na Straightforward sa AYDM Apologetics Facebook page. Every Sunday po yan, 6:30 p.m. until 8 p.m. Ayan. So, lumalalim na ang gabi at bagaman nais ko pa makipag-usap at makipagkamustahan sa mga taong nandiyan sa comment, ay shout out po sa lahat ng mga nanonood at manonood pa ng live na ito. No? So, nawa yung inyong napanood ay nasatisfy kayo sa ating mga tugon sa mga kritiko ng ating pananampalataya. Prayerfully, mga kapatid, na maging maganda na yung ating live streaming sa tulong ng ating Panginoon kung sakaling may hihipuin ng Panginoon na magdodonate sa atin para sa mga equipment, para dun sa Wi-Fi broadband or pocket Wi-Fi, no? Mura lang naman po yun. Okay? So, ayan po, no? Dito ko po tatapusin yung ating live, no? Alam ko kung mabibitin kayo. Pero, mayroon pa po tayo susunod na episode po. Ngayong linggo din po yan, susubukan po natin na makapag-live ulit sa pamamagitan ng ating Facebook live streaming, no? At yan ay sa kalooban ng Panginoon, God willing. No? Ayan, so napakaraming salamat. Maraming salamat, mga kapatid. Muli po ang inyong pong lingkod at malit na lingkod at kapatid din nyo kay Kristo, Brother Denmar Santiago. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon at magkaroon po tayo ng pananampalataya na matatag sa ating Panginoon at lalong-lalo na sa mga aral ng ating iglesyang ito, ang nalabing iglesia ng ating Panginoon sa mga huling araw, ang Seventh-day Adventist. At nawa makita-kita po tayo ulit sa susunod nating live streaming. No? Maraming salamat sa ating mga kaibigan, mga kilala at mga kapitbahay na nakapanood ng ating Facebook live streaming. Hindi ko na po kayo mababanggit lahat sapagkat tayo po ay nabitin sa ating panahon. No, may lang po kasi ating panahon dito po sa ating Facebook live streaming, no? Dahil po 'yan sa ating signal na kinakailangan po para makapag-live tayo ng matagal-tagal. No, ayan. Salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po, mga kapatid at aming mga kaibigan. Ayan. So muli po,
susunod na ating live streaming.